Buod ng Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez. Si Andoy ay alila sa bahay ni Don Segundo Montero. Ipinapiit si Andoy ng Don sa Hapones sa suplong na isa siyang gerilya. Nakatakas si Andoy at sumama siya sa mga gerilya. Natulog siya sa bahay ni Tata Matias sa kabundukan. Si Tata Matias ang nagturo kay Andoy sa panig ng Dagat Pasipiko na pinagtapunan ni Pare Florentino sa kayamanan ni Simon. Nasisid ni Andoy ang kayamanan ni Simon sa tulong ng dalawa pang mga gerilya, sina Caryo at Martin. Si Caryo ay namatay nang makagat ito ng pating. Tinangka ni Martin na patayin si Andoy upang masolo ang kayamanan, ngunit siya ang napatay ni Andoy. Nataga ni Martin sa pisngi si Andoy at ang pilat na ito ang nagtago sa tunay niyang pagkatao. Siya ay nagpabalat kayong si Mando Flaredel. Ipinasiya ni Mando na magtatag ng isang pahayagan. Ang Kampilan. Ang kaibigan niyang si Magat ang siyang namahala sa pahayagan. Bumili ng bahay sa Maynila si Mando at dito na nanirahan kasama si Tata Matias upang lubos na mapangalagaan ang Kampilan. Dahilan sa kulang siya sa karunungan, naisipan ni Mandong na maglibot sa daigdig at magpakadalubhasa sa karunungan. Bago umalis, kinausap ni Mando si Tata Pastor na amain niya at ang pinsan niyang si Puri. Walang kamalay-malay ang dalawa na siya ay si Andoy. Sinabi ni Mando na siya ay tutungo sa ibang bansa, ngunit lagi siyang susulat sa mga ito. Sa Paris, nakatagpo ni Mando si Dolly Montero, anak ni na Doña Julia at Don Segundo, na mga dati niyang amo noong panahon ng Hapon. Nagkalapit sila ni Dolly nang ipagtanggol niya ito sa isang dayuhang nagtangkang halayin ang dalaga. Napaibig ni Mando si Dolly at nagpatuloy siya sa Amerika. Pagkagaling sa Amerika, umuwi si Mando sa Maynila. Nasa Pilipinas na rin si Dolly at minsan ay inanyayaan nito si Mando na dumalo sa isa nilang handaan. Ipinakilala ni Dolly sa mga panauhin si Mando na isa sa mga iyon ay ang presidente. Nagkaroon ng masasakit na komentaryo ukol sa Kampilan at sinabi ni Mando na ang pahayagan niya ay nagsabi lamang ng pawang katotohanan. Pinaratangan ng mga naroon na laban sa administrasyon ang Kampilan. Nalaman ni Mando na hindi na si Tata Pastor ang katiwala ni Don Segundo. Ang mga magsasaka ay lalong naghirap. Isang kapitan pugot ang ipinalit ng Don kay Tata Pastor. Nagdaos ng isang pulong ang mga magsasaka sa asyenda. Naging tagapagsalita pa si Mando, si Tata Pastor at si Senador Maliwanag. Tapos na ang pulong at nasa Maynila na si Mando nang masunog ang asyenda. Pinagbibintangan ang mga magsasaka at kabilang na si Tata Pastor. Nahuli at pinintangan na lider ng mga magsasaka. Lumuwas si Puri at ipinaalam kay Mando ang mga nangyari. Ginawa naman ni Mando ang kanyang makakaya at nakalaya ang mga nabilanggo. Samantala, si Puri ay hindi na pinabalik ni Mando sa lalawigan. Itinira niya sa isang dormitoryo ang dalaga at pinagpaaral ito ng political science sa UP. Minsan ay dinalaw ni Mando si Puri sa tinitirhan. Noon, tinanggap ni Puri ang pag-ibig ni Mando. Sa wakas, ipinagtapat ni Mando kina Tata Pastor at Puri na siya ay si Andoy na malayong kamag-anak. Hiniling niya kay Tata Pastor na makasal sila ni Puri. Minsan ay dumalo si Mando sa isang komperensiya para sa mga patnugot ng mga pahayagan. Nalaman ni Dolly na naroon siya
kaya inanyayahan niya ito sa kanilang bahay. Nakilala ni Don Segundo si Mando at nagkapalitan sila ng masasakit na salita. Dito, ipinagtapat ni Mando na siya ay si Andoy na dating alila roon. Noong una ay ayaw maniwala ni Dolly, ngunit nang ulitin iyon ni Mando ay buong hinagpis na tumangi si Dolly. Sa tulong ng pahayagang kampilan at ng himpilan ng radyong ipinatayo ni Mando, patuloy na tinuligsa ni Mando ang mga masasamang pinuno ng pamahalaan. Nalaman ni Mando na si Don Segundo pala ay puno ng mga smugglers. Hindi nagtigil si Mando hanggang sa maipabilanggo niya si Don Segundo.